Mga kababayan, eto na, Pag-uusapan natin mga kababayan ay patungkol po dito mga kababayan 'no, kay Sara Duterte ngayon na feeling ang akala ng mga DDS ay malakas pa rin, 'di ba? Ma'am Luis, hello po. Ma'am Rose, hello po, and kay Corny Routledge, ayan, big love shoutout po. And kay Hatari Marie, ayan, ano? Haturi Marie, ayan, big love shoutout. So, mga kababayan, ang akala siguro ng mga DDS 'no, ay malakas pa rin si Sara Duterte. Kaya ang akala nila mga kababayan, nagdeklara si Sara ng maaga na tatakbong presidente ay yun na yun. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, maraming nagsabi na style ni Sara kaya nagdeklara siya ng maaga na tatakbong presidente para kapagka siya'y na-impeach or maraming complaint sa kanya, ang sabihin pinulitika siya. Pero mali po yung taktikang gano'n mga kababayan. Bakit? Kasi the more na maaga siyang nagdeklarang tatakbo siyang presidente, the more kasi na mapapanis. 'Di ba? Alala niyo mga kababayan, kapagka kasi maaga ka magsaing, 'di ba, mapapanis 'yan 'pag walang kakain, 'di ba? Okey lang sana kung maaga ka nagsaing kung maraming kakain at mauubos, eh, paano kung pangit nga ang pagkaputahe, pangit nga ang pagkaluto, talagang mapapanis po 'yan. Kasi matatambakan 'yan, eh, 'di ba mga kababayan? Halimbawa, maaga kang nagsaing, tapos ito yung niluto mo, tapos mamaya meron ka namang another lulutuin, tapos mamaya meron ka another lulutuin. Mga kababayan, matatambakan 'yan, matatabunan 'yan, sa madaling salita, lalaos 'yan, 'no? So ngayon mga kababayan, eto na nga, oo. Sa bandang Cebu, mga kababayan, ito yung latest survey, sa Cebu. Mga kababayan, latest survey ng Cebu, si Sara Duterte po, mga kababayan, ay bumagsak ang ratings. Naku po, patay ka din Mga kababayan, taga Cebu mismo ang umayaw kay Sara. Nako. Eto, pakita ko sa inyo mga kababayan. Ito po'y mula ni Attorney Jesus Palsis. Ayan, mga kababayan, mula po ito sa post ni Attorney Jesus Palsis. Nakalagay po dito sa Publicus Asia, no? Publicus Asia survey po 'yan, mga kababayan, mula kay Attorney Jesus Palsis. So, dito po sa post ni Attorney Jesus Palsis, according to Publicus Asia, first quarter survey, PBBM approval ratings slightly dropped from 22% in quarter 4 2025 to 19%. So, mga kababayan, ang dating ratings ni PBBM, no, sa Visayas ito mga kababayan, ang ratings niya doon ay 22% noong 2025, no? Quarter. Bumagsak po ito, fourth quarter, bumagsak ito ng 19% na. So 22, babawasan natin ng 22, 21, 20, so 3% ang nawala kay PBBM. Mga kababayan, ito po sabi ni Jesus Palsis. Ayan, in 22% in quarter 4 2025, 19% na lang. So, ang ratings ni PBBM. So, ngayon naman mga kababayan, dito naman kay Sara Duterte, no? Sa Publicus Asia yan ito po mga kababayan, yan yung mga graphing-graph, hindi siya graph, yung mga basta tali-tali. Oo, so dito naman kay Sara Duterte ratings, huge drop, malaki ang binagsak. 6 points from 34% in quarter 4 ng 2025 ay 28%, no? Dating 34% naging 28. So, 6 na punto o porsyento ang binagsak ni Sara, mga kababayan. Naku po, eto na nga. Ah, Eto nga ang kadahilanan mga kababayan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung mag-survey-survey kayo at sa Manila lang din naman gagawin, lagyan nyo din ng survey na pati ang Cebu, pati ang Mindanao. Kasi mga kababayan, hindi naman kasi lahat ng botante ay taga Manila lang. Siyempre, unfair naman din yon sa side ni Sara na sa Maynila ka lang mag-survey, siyempre may mga taga Visayas at taga Mindanao din na botante. No? So kung mabagsak man siya sa Luzon, 'di ba, or sa Manila, sasabihin 'yun, kasi wala namang Visayas, wala namang Mindanao. Ngayon sinali na ang Visayas, wala pa ang Mindanao Visayas pa lang. Noong nakaraang linggo, mga kababayan,
Nanay Minda, hello po. Sir Kendry, hello po. Noong nakaraang buwan pala, noong Marso, no, noong March, last month, no, kamakailan lang, 2 linggo nakalipas, ay bagsak po si Sara at 51.5% ng mga Pilipino ay walang tiwala kay Sara dahil kawatan. Yun po mga kababayan 51.5% last month, walang tiwala kay Sara ang kalahati ng tao sa buong Pilipinas. Kalahati. Sa 100 million katao, 50 million doon ay walang tiwala dahil kawatan. Ah, Maraming katiwalian, sangkot sa ganito, sangkot sa ganyan, walang nagawa, gala dito, gala doon, lustay dito, lustay doon. So yun po ang rason mga kababayan na 51.5% no sa mga Filipino walang tiwala kay Sara. Putang inang yan. Nung March yun So ngayon naman inilabas mga kababayan, no? Ay ang panibagong 6 na punto sa Visayas ay bumagsak siya. Kung noong 2025 ay kumuha siya ng 34% sa ratings doon at mas mataas kay PBBM ng 10 or 12 puntos. No? Kasi 22 lang si PBBM, 34 siya. So, 12% ang lamang niya sa Cebu, mga kababayan. Ngunit, nagbago po ang paningin ng mga taga Cebu. Bakit? Kasi mismo po ang gobernadora ng Cebu ay sinuportahan po si PBBM at mismo ang gobernadora ng Cebu at ang mga mayors ng Cebu nagsabi, kung walang tulong ni Marcos at ng administrasyong Marcos, hindi sila agad-agad makabangon kasi sila po ay dinalaw ng 2 trahedya. Isa po dun yung lindol na napakalakas at yung baha na nilunok sila. At wala po ibang tumulong sa kanila kundi si Pangulong Bongbong Marcos lamang. Nako! At eto nga mga kababayan, syempre ipakita ko sa inyo. Gaano katotoo ba yan, Ken? Na ang mga taga Cebu ay pinuri si PBBM pati ang kanilang gobernadora. Ito Cebu, Governor. Ayan, ipakita natin Pambari 4. Pinuri, ayan, pinuri si PBBM. Nako mga kababayan, ito ito. It's going to be big help, especially sa amin sa Cebu. Earthquake, 6.9 earthquake at saka Tino. Binigyan kami ng presidente ng LGSF, no? So it will help us in our recovery process. Also rebuild our bridges at mga municipal halls. So ang laking tulong talaga. It brings help closer to the people. From the provincial level, it goes straight to the grassroots level. For this program and for this project, job well done, Mr. President. Laking tulong po sa grassroots, sa masa. Definitely, it's going to be big help, especially sa amin sa amin sa Cebu Si Pambari 4 mismo nagsabi. Mga kababayan, mismo ang gobernador na kilalang DDS. Ang laki ng pasasalamat niya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil si Pangulong Bongbong Marcos lang ang tumulong sa kanila noong panahong dinalaw sila ng trahedya, ang lindol at ang bagyong Tinyo. Kung nakita niyo naman po, malaki daw po di umano. So, ngayon mga kababayan, kung ang mismong gobernadora ng Cebu ay pinuri ang ating Pangulo, paano naman ang pangalawang pangulo? Nga. 'Di ba? Bukod diyan mga kababayan, mga ito mga mayor, ng Cebu, pinuri si PBBM. Ito mga mayor naman 'to It's going to be big help. Ito. Bongbong Marcos dito sa Cebu. Sa mga salamat sa amin. Malaman namin. Si PBBM po yan napunta sa Cebu. Nilindol ngayon, pagkahapon nandun agad. Umpisa na namin i-arrange yan. Last thing, Mr. President, I think I can speak in behalf of all the mayors of the 4th District and including the 5th District. Ito yung so good. Also na natamaan din and Bourbon. We'd like to thank you, Mr. President, and your team. I would like to thank you, Mr. President, and your team from 4th District to
5th District mayors, no? So, mga kababayan, biruin niyo 'yan, sa 4th District and 5th District, di ko alam kung tatlong mayor yata 'yan, no? Lahat nagpapasalamat kay PBBM. So, bakit hindi nila binigkas na maraming salamat sa Vice President? Bakit walang gano'n? So, ngayon mga kababayan, isa po 'yan sa patunay, mga kababayan, na talagang bagsak po talaga si Sara. According dito sa Publicus Asia, so nakalagay dito mga kababayan, President Marcos Jr. ay, eto, sa first quarter, mga kababayan, ay 19, 24, 58, 22, 24. So malaki po talaga mga kababayan ang binagsak ni Sara. Sa quarter 5, dating 42, naging 37. Kay PBBM naman, dating 19, naging 57. Eto mga kababayan, ito yung patunay. Pakita ko sa inyo sa Publicus Asia ng Cebu. Ito po mga kababayan, ito po Ferdinand Marcos, ayan President Bongbong Marcos, quarter 5, from 19 to 57. Kay Sara naman from 42 naging 37. So ang laki po ng binagsak niya. So, nag-error po siya ng 21, kay PBBM yung 19 naging 24, na naragdagan ng 24. So, dating 19% lang ang kaniyang ratings nung quarter 2 ay quarter 1, no, 19 nadagdagan ng 24 naging 57. Kay Sara naman nag 42 tapos na minus 21 so naging 37 na lang. So ang laki po ng binagsak talaga mga kababayan. Kasi nga po, mga kababayan, ang mga tao kasi nakikita nila na kada na lang, no, panahon na may dilubyo, may bagyo, may baha, may lindol, 'di ba? Mga kababayan, na wala si Sara. Lagi na lang pong gano'n. At kaya nga po mga kababayan na halos lahat ng Pilipino nasanay na lang sa ating pangalawang pangulo na kapag may bagyo, tandaan ninyo mga kababayan, baka next month may bagyo o kapag bumagsak ang bagyo, o kapag ka, ah, ano yun? Kapag ka ang bagyo ay maglandfall, ang tanong, nasaan si Sara? Noong giyera, noong naggiyera mga kababayan sa Israel at Iran, 'no, nung naggiyera ang Israel at Iran at ang Amerika, nasaan si Sara? 'Di ba? Ngayong nagmahal ang gasolina, may naitulong ba si Sara? Maliban sa sinabi niyang iwasan ang gumamit ng bisikleta, 'di ba? Para hindi tayo maubusan ng enerhiya, iwasang gumamit ng bisikleta, carpooling, karaban at mga pagrally-rally o protesta. Samantalang pagkabukas nagrally agad, no? Ang kanyang mga kampon, 'di ba? Iwasan ang pagkaraban, carpooling, pagbisikleta para hindi tayo makaubos ng enerhiya. Anong kinalaman ng bisikleta doon sa enerhiya? Energy ng katawan mo 'yun, nutrients. Oo. Energy ng katawan yung mauubos kakapadyak mo sa pedal. Oo, wala namang gamit kuryente ang bike. Ay, maliban na lang kung electric bike yung gamit mo. Mm. Naku, enerhiya daw. Diyos mio marimar. Kaya nga mga kababayan, isa yan sa rason na talaga namang ikakabagsak talaga ni Sara. Bakit mga kababayan? Kasi sa bunganga naman niya kasi nanggaling. Uy, ito pakita ko sa inyo Ito po ang isa sa rason mga kababayan na kung bakit nawala ng tiwala ang mga tao sa kanya. Una, yung impeachment ngayon na ang sabi niya bloodbath. Gusto ko talaga bloodbath. Samantalang inihiring na sa Kongreso, aba, ayaw magsisipot, 'di ba? Tapos todo reklamo sa Supreme Court. Akala ko ba bloodbath? Tapos ngayon hinarang, pinatigil. Akala ko ba bloodbath? Kaya ngayon ang mga tao, parang niloloko na tayo nito, Nung una nagreklamo sila kasi wala daw due process. Ngayon na nasobrahan sa due process, ayaw naman sumipot. Ano ba talaga? Siyempre kung ikaw naman tao, kahit ikaw DDS, magigising ka. Bakit? Gusto mo ng dati bloodbath. Eto sabihin ko sa inyo mga kababayan, hindi po lahat ng DDS ay tanga, 'no? Minsan konti lang, may pagkatanga. Pero tanga pa rin. Alam niyo mga kababayan, maraming DDS ang nagsabi, kami suporta kami kay Digong, Duterte kami. Pero mas gusto namin yung makita namin na talagang walang tinatago si Sara, hayaan niya na busisihin at kalkalin para magkaalaman. Kasi yan ang laging ipinangako mga kababayan na wala daw siyang maling ginawa, wala daw siyang ninakaw, wala daw siyang nilabag.
Kaya ang gusto ng mga DDS, kalkalin, buksan, ipakita, para malaman ng lahat kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo at hindi totoo. 'Di ba? Kahit ako DDS, isa lang masasabihin ko, wala naman akong pakialam diyan kung nagnakaw si Sarah. Ang problema diyan kung wala siyang ninakaw, hayaan niyang buklatin, hayaan niyang buksan, huwag niyang itago-tago, 'di ba? Kasi sa totoo lang, kung buksan mo 'yan at 'pag bandang huli, walang makita, mapahiya yung nag-akusa sa'yo. Eh, ang problema mga kababayan, ayaw niyang pabuksan. So, may tinatago. Eh, kung ikaw ngayon DDS, anong sasabihin mo? Oo nga 'no, 'di ba? Oh, oo nga 'no, may tinatago 'yan. Bakit? Ikaw ba naman kung wala kang tinatago, bakit mag-hire ka ng 16 na abogado? Meron kang 16 na abogado, hindi naman sumipot sa Kongreso, oh, 'di ba? Oh, kung ikaw DDS, hindi ka pa ba magising? Kailangan mo pa bang mabangga, mauntog, mabagok, ma-slide para magising ka? Eh, wag mong pangarapin 'yun kasi kung mabagok ka, ma-slide ka, makumatos ka naman. Oh, may possibility pa paggising mo amnesia ka, hindi mo pa makilala yung pamilya mo. Eh, bobo ka na nga, 'di ba, na-amnesia ka pa, eh, di na double dip, para kang karning botya niyan, 'di ba? 'Yan ang mahirap, kaya kayong mga DDS, ngayon pa nga lang sampal na sa pagmumukha ninyo 'yan, na napakasinungaling talaga ng Vice Presidente ninyo, 'di ba? Gusto ng bloodbath, tapos ngayon nung binusisi na, binuksan na, ayaw naman tumuloy, ipinatigil, nag-file ng TRO sa Supreme Court, 'di ba? Kasi nga natatakot. Oh, kung ikaw DDS, kailangan mo pa bang mauntog? 'Pag nauntog ka masakit 'yun, oo. Hindi sana kung mauntog ka buko lang, eh, kung mag-crack 'yun, magkaroon ka pa ng damage, magkaroon pa ng fracture yung buto mo, naku! Magkaroon ng bloodbath, magkaroon ng blood clot, naku, magiging Fernando Po Jr. ka, sasabog yung ugat mo niyan, ikakamatay mo 'yan. Alam niyo yung pagiging bobo, ikakamatay mo 'yan, 'di ba? Gusto niyo bang matulad kay Fernando Po? Hindi makapaniwalang natalo? Ayun, pumutok ang ugat sa batok, ay di namatay, oh. Kaya kung hindi niyo gustong malaman ang katotohanan, huwag niyong antayin na putukan kayo ng ugat, 'di Diyos mio Marimar, ito, ipakita ko sa inyo, Sara Duterte, ito yung isa sa rason mga kababayan na kung bakit ang mga tao ay nawalan ng gana kay Sara at mismo ang Cebu, dating 42% siya, naging 37 na lang. Kay BBM, dating 19, naging 57 na. Bakit? Ito po, Sara Duterte, carpooling at bisikleta. Hmm, ito mga kababayan, makita ninyo Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at Mm, suporta ang epekto ng mm. bawasan ang kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng carpooling, bisikleta, at bumili muna sa lokal. Ano daw, bawasan ang paggamit ng enerhiya tulad ng carpooling at bisikleta. May enerhiya din naman yun, mga kababayan. Kahit nga itong electric fan 'pag umiikot may energy yan, eh. Kasi merong dynamo yan sa loob, yung dynamo niyan 'pag isaksak mo yan doon sa plug sa kuryente sa outlet, iikot yan. Yan yung ang tawag diyan, enerhiya. May dynamo yan, eh. Yung bisikleta naman iikot yung gulong nun dahil sa enerhiya ng pagpapadyak mo sa paa. Tama naman si Sarah, wala namang mali. Bawasan ang paggamit ng enerhiya tulad ng carpooling at bisikleta. Malay natin, 'di ba mga kababayan, magkaroon pa ng pulikat sa kakapadyak, kaya bawasan, mag-stay na lang sa bahay, 'no? Maging pabigat, palamunin, yaw-yawan ka ng nanay araw-araw, sarap ng buhay, tanghali na nagising, ang kapal ng mukha, babangon na lang at kakain. Bawasan ang paggamit ng enerhiya tulad ng carpooling at pagbibisikleta. Bakit? Kasi kung mag-carpooling ka, magbisikleta ka, pupunta ka sa trabaho, di ang ganda, 'di ba may sahod ka. Pero kung nasa bahay ka lang natulog kasi sabi ng Vice President, bawasan ang paggamit ng bisikleta, tulog ka na lang. 'Di ba? Oo, para araw-araw kang bungangaan ng nanay mo. Wow, ang galing, tanghali na magising, oo, puyat ng puyat, tsaka kalaro ng ML. Oo, hindi na magsugas, hindi na magsaing. Wow, ang sarap ng buhay, oh, 'di ba? Mm.
'Di ba? Kita niyo mga kababayan, di talaga maintindihan, grabe. 'Di ba tama naman Ma'am Raquel Calleca, 'di ba? Oo, iwasan ang pag-carpooling. produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at Hmm, iwasan ang epekto ng pag- hmm. bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng carpooling, bisikleta, at 'Di ba? Carpooling, bisikleta, May nagtanong paano daw nakapasa ng bar exam. Alam mo sir, ganito yan, speaking of bar exam, ako dati ang dami kong kaklase, anak ng mayor, anak ng engineer, anak ng pulis, anak ni congressman, meron pa apo ng principal. Alam niyo, ang grado nila 90-90 yan sa card. Bakit? Nag-donate ng electric pa, nagbigay ng TV, nagbigay ng aircon, pina-tiles ang CR namin. Oo, tapos yung bintana namin na dating kahoy lang, ngayon jealousy na. Top 10 sila, pasok. Kaya hindi na po ako nagtaka kung bakit naka-take ng bar. Malay natin yung professor binigyan ng sports car, 'di ba? Malay natin si Prof. Prof, gusto mo limousine? Prof, gusto mo Mercedes na ano, electric? Baka Prof gusto mo Tesla, pasak kita, alam na, 'di ba? Mga kababayan. So klarong-klaro ha, bagsak ang trust ratings ni Sara sa Cebu ayon sa Publicos Asia. Nako po, mga kababayan, nako po, big surprise. Her Visayas numbers going down according kay Jesus Falsis. 'Di ba? Baka naman kasi nadilibiran ng maleta. Nako, eto na mga kababayan. Speaking, speaking of Naku, So, mamaya na lang pala 'yan mga kababayan. Eto mga kababayan, speaking of maleta, ngayon mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan, eto wait lang. Yung sunod nating pag-uusapan mga kababayan ay patungkol naman dito, tapos na tayo diyan kay Sara, bagsak na ratings 'yan, ano pa magagawa natin? So ano, pagyayaw-yawan natin yung mga taga Cebu, "Hoy, iboto niyo si Sara, bakit? Bagsak ratings siya, iyak yung mga DDS niyan." Diyos ko, yung supporters ni Gwen Garcia galit na kay Sara, yung supporters ni Bam Baricuatro galit na din kay Sara. Bakit? Si Bam na tumulong sa kanila, siniraan ng mga DDS kasi daw hindi na daw pwede kasi balingbing daw. Kaya talagang mawawala, mahati ang tao.